Nagdesisyon na kaming umuwi dahil alas 7:45 na ng gabi. Bago kami umalis ay pinagbaong kami ng kalahating kilong asin. Sabi ko wala na kami pambayad dahil sakto lang ang dala namin. At sabi niya kunin na lang namin ng libre kung sakaling umatake ang aswang na yun ay merong kaming panlaban. Pag-alis namin ng restaurant, agad-agad kami nagmadali na umalis dahil tinakas ko lamang ang tricycle ng aking ama. Pag-uwi namin ay nahirapan kami na magbiyahe dahil sa sobrang kapal ng hamog at mamasa-masang kalsada dahil sa pagsulpot-sulpot ng ulan. Maya-maya pa tila baga merong nakatingin sa amin magkakaibigan habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe sa tricycle. Siyempre, tamang hinala na kami dahil sa kwentong katatakutan, idagdag mo pa ang aksidente na nangyari kanina lang. Pagkalipas ng kalahating oras na biyahe, tila baga merong sumisigaw na hayop na hindi namin malaman kung nasan iyon. Tila naghahanap ng damay at umatungal ng malakas. Pagkatapos noon may humarang sa amin na malaking aso na mukhang demonyo. Demonyong aso, halos namatay kaming lahat sa sobrang takot. Nag-iiyakan na kami sa loob ng tricycle. Hininto ko ang tricycle at nagsabi, "Namamasyal lang po kami, padaanin niyo na po kami. Pasensya na po sa bala, pero mababait po kaming tao. Mga bata po kami. Pakiusap po, wag po." Si Princess ay iyak na ng iyak at hindi alam ang gagawin. Si Bea nakayakap sa akin patalikod na hindi makatingin. Si Yuan at Annie ay sigaw ng sigaw para makahingi ng tulong. At ako naman ay humihingi ng awa sa demonyong yun. Napadaanin na kami. Walang kabog-abog ay bigla ako hinila ni Tintin sa damit at nakipagpalitan siya ng pwesto sa akin. Nang bigla niyang pinaandar ang tricycle at bigla niya itong pinaharurot sa gitna ng daan, muntik na kami mahulog sa kinaupuan namin ni Bea. Buti na lang ay nakakapit kami ng mabuti. Muntikan ng mabunggo ang aswang na iyon sa ginawa ni Tintin sa pagsagasa sa malaking aso. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari at bigla ako sinampal ni Tintin at sabi niya hindi kami pwede mamatay ng dahil lang sa aswang. Doon na ako nahimasmasan at naalala ang binigay sa aking asin ng waitress at dali-dali kong kinuha ang asin na nakasabit sa gilid malapit sa upuan ni Princess sa may suklian ng tricycle. Sumigaw ako at sinabi ko na kumuha kayo ng tig-isang dakot ng asin at ibinato namin lahat iyon sa aswang. Tumigil sandali ang aswang. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla itong umabol ng mabilis at umahangos. Tinodo na ni Tintin ang bilis ng pagpapatakbo sa tricycle. Walang tingin-tingin, walang lingon-lingon, wala nang pakialam kung meron man masagasaan at ang importante, makatakas sa demonyong aswang na iyon. Ang pinaka nakakatakot ay yung halos magdikit na ang sidecar at ang bunganga ng aswang sa sobrang lapit halos maihina ako sa takot. Pero pilit pa rin humahabol ang aswang dahil ako ang nasa dulo ng tricycle. Kinuha ko na ang kahuli-huli ang dakot ng asin. Sinaboy ko ito at tinamaan ito sa muka. At siya naman itong matungal ng malakas na tila ba nasaktan sa ginawa ko. Maya-maya pa, biglang meron akong nakitang may bumato ng malaking bato sa di kalayuan. Maraming bato, akala ko kami ang binabato dahil nagsisigawan na kami sa paghingi ng tulong. Yun pala ang mga tambay na nadaanan namin kanina na tumulong sa mag-inang sugatan at duguan. Dahil sa maraming bato ang tumama sa aswang at sa mamo pa ng asin, dun lang siya tumigil sa paghabol sa amin. Tumakbo ito ng